Catherine Bernardo nakakaawang pinandidirihan ang sarili, Alden emosyonal. Ngayong araw, isang matinding balita ang yumanig sa mundo ng showbiz. Naglabas na ng pahayag si Catherine Bernardo kaugnay sa isang kontrobersyang kinasasangkutan niya at ni Kyle Echari. Halos hindi makapaniwala si Catherine sa nangyari, at inamin niyang halos mandiri siya sa sarili. Ayon sa mga ulat, may hindi kanais-nais na ginawa si Kyle kay Catherine sa isang pribadong pagtitipon. Hindi na idinetalya ni Catherine ang buong pangyayari, ngunit mariin niyang kinondena ang insidente. Sa isang eksklusibong panayam, lumuluha si Catherine habang ikinukwento ang naramdaman niya. Aniya, hindi niya kailanman inasahan na mangyayari ito mula sa isang itinuturing niyang kaibigan. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, hindi niya maiwasang questionin ang sarili. Parang gusto ko pong maglaho sa hiya at takot, emosyonal na sambit ni Catherine. Nagpaabot din siya ng pasensya sa mga taga-suporta niyang nagulat sa kanyang biglaang katahimikan. Ibinahagi ni Catherine na kinailangan niyang magpakatatag para sa sarili bago harapin ang publiko. Samantala, hindi rin umano matanggap ni Alden Richards ang nangyari. Ayon sa mga malalapit kay Alden, labis siyang nasaktan para kay Catherine. Hindi raw nito matanggap na may nakasakit sa taong labis niyang pinapahalagahan. Nakapanayam ang ilang kaibigan nina Catherine at Alden, at inilahad nilang labis ang pagkadismaya ni Alden kay Kyle. Hindi raw makapaniwala si Alden na isang taong pinagkakatiwalaan nila ang makakagawa ng ganoon. Dagdag pa ng source, pinipigilan daw ni Alden ang sarili na umalma sa publiko. Ngunit bakas daw sa mga mata niya ang matinding galit at pagprotekta kay Catherine. Sa kabila ng kontrobersya, pinili ni Catherine na manatiling mahinahon. Hindi niya pinangalanan ang detalye ng ginawa ni Kyle, upang protektahan ang sarili at ang mga taong sangkot. Nagpasalamat siya sa lahat ng nagpaabot ng pagmamahal at suporta. Binigyang diin ni Catherine na hindi siya ang dapat ikahiya sa nangyaring insidente. Aniya, ang kahihiyan ay dapat mapunta sa taong gumawa ng hindi tama. Sa isang bahagi ng kanyang pahayag, sinabi ni Catherine na natutunan niyang mahalin at ipaglaban ang sarili. Hindi raw niya hahayaang sirain ng isang pagkakamali ang tiwala niya sa sarili. Nagbigay rin siya ng mensahe para sa ibang nakaranas ng katulad niyang pangyayari. Hindi po tayo ang may kasalanan, mariin niyang binigkas. Ayon pa kay Catherine, mahalaga ang magsalita para sa sarili at huwag hayaang lumunin ng takot. Patuloy pa rin ang investigasyon ng kampo ni Catherine tungkol sa nangyari. Hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag si Kyle Echari ukol sa isyu. Sa kabila nito, marami na ang nagpahayag ng pagkadismaya sa kanya sa social media. Maraming netizens ang humihiling ng public apology mula kay Kyle. Samantala, patuloy na nagbibigay ng suporta kay Catherine ang kanyang mga kasamahan sa industriya. Ilang malalapit na kaibigan niya ang nagpahayag ng paggalang sa kanyang tapang. Kasama sa mga nagpaabot ng suporta si Alden Richards, na hayagang pinuri ang katapangan ni Catherine. Ani Alden, inspirasyon si Catherine sa maraming kababaihan na natatakot magsalita. Hindi man direktang nagsalita laban kay Kyle, ramdam sa mga kilos ni Alden ang matinding pagkampi kay Catherine. Sa isang Instagram story, nagpost si Alden ng cryptic message na nagsasabing, "Respect is non-negotiable." Marami ang naniniwalang patama ito sa nangyari kay Catherine. Habang patuloy ang pag-usbong ng isyu, piniling tahimik ni Catherine ang ilan pang detalye. Hindi raw niya nais na palakihin pa ang gulo, ngunit nais niyang maging aral ito sa lahat. Binigyang diin niya na walang sino man ang may karapatang apihin o bastyusan. Sinabi rin ni Catherine na pinili niyang magsalita hindi para sa atensyon, kundi para sa katarungan. Nakiusap siya sa publiko na huwag i-victimize muli ang mga biktima sa pamamagitan ng paghusga. Dagdag pa niya, mahalaga ang pagrespeto sa pribadong proseso ng kanyang paghilom. Sa ngayon, nakafocus si Catherine sa kanyang emotional recovery. Kasama niya ang pamilya,